So ito, magandang balita sa mga PBA fans. Alam nyo po, nung nagsimula ako na mag-vlog about sports, di ba? Naalala ko nung una yung issue natin about sa Gilas. Naayos na nila yon, di ba? Sila Coach Tim Kun, pumasok sila dyan, sila Erica D, naayos nila yung SBP, maganda naman yung direksyon ngayon. Ang isa pong issue ay pagdating sa mga farm teams, okay? At ngayon po, a step in the right direction kasi po, mawawala na ang Terra Firma at the end of the season. It looks like they played their last game. Sila po ay papalitan na daw ng Zamboanga Valientes. Okay? According to Spin.ph, it's a done deal na daw. Okay? Mukhang done deal na, gawa na siya. At akala ko, a few months ago, Star Horse yung bibili. Siguro hindi nag-push through. May mga nanliligaw. Zamboanga yung magtutuloy. Which is okay din naman dahil alam natin yung Zamboanga gumagastos. Nakuha nga niya, di ba, sila DeMarcus Cousins, mga ibang mga mabibigat na players pa, nakuha nila. Pero syempre, iba ang gastusan sa PBA. Iba pagkatapat mo na sila MVP, sila RSA, San Miguel Group, ibang level ng gastusan yan. Pero masaya lang ako na at least lalagpas na tayo doon sa Terra Firma dahil sa lahat ng mga farm teams, sila pinakamalala. Okay? Talagang naapektuhan yung pong liga. Doon po sa mga hindi magagandang mga trades na ginawa po nito pong Terra Firma. At talagang nakakalungkot po na umabot sa ganyan. At ngayon nga po, sila po ay magpapaalam na at papalitan na ng Zamboanga. Ayun, sana po isunod na yung ibang farm teams. Kung hindi sila mag-aayos, 'di ba? Buti nga yung Northport medyo nananalo pa, may mga conference na nananalo sila. Itong Terra Firma ang sama talaga eh. O ito po according to Homer Sison fortunately for us PBA fans, we will say goodbye permanently to one franchise that has been complicit in so many lopsided trades that have damaged league parity. Totoo po 'yan. Talagang na-damage yung pong liga ng PBA dahil po sa Terra Firma at sa mga ibang farm teams. Ito lang yung mga ibang mga listahan ng mga tinrades nila. Top assets sa mga mayamang teams sila CJ Perez, Roosevelt Adams, Jordan Heading, Jeremiah Gray, at yung huli nga si Stephen Holt, si Isaac Go, parang pinamigay lang na ganun sa Ginebra, o kay Christian Sanheidinger na halos di naman nila nagamit. Talagang sablay talaga. Talagang hindi maganda talaga yung naging epekto ng Terra Firma sa buong liga as a whole. Nawawala yung pagiging patas ng liga. It's one thing kung paramihan lang ng pera. Kasi sa UAAP, gano'n naman paramihan ng pera. Maghahanap ka lang ng pera. Pero kapag may hawak kang isang team na tatlo na nga team mo, may pang-apat, may pang-lima ka pa, sobrang unfair advantage na yon sa mga ibang grupo na isa lang yung team at sumusunod ng patas sa mga rules ng liga. Diba? Kaya ako po personally masaya na itong PBA nakikinig sa hinaing ng fans. They tried na, hindi eh. Ang bottom line dito, ang gusto lang naman namin mawala yung mga farm teams. Bumalik tayo sa panahon na bawat team talagang gustong mag-champion, gustong manalo. Yun lang po yung gusto namin. Yun ang naaalala ko sa PBA nung bata ako. At yun po yung nawala nung nagsipasukan itong mga farm teams na ito. At least one down. At least nawala yung pinakamalala. Diba? Yung Blackwater, yung Northport, unti-unti siguro. Unti-unti. Pero tingnan po natin kung paano yung magiging performance nitong Zamboanga Valientes. Pero meron pa akong isang kina-excite dito sa buong usaping ito eh. Kasi sa Zamboanga, I think kung hindi ako nagkakamali this might be the first time na may papasok na team sa liga na kasama talaga, miyembro talaga ng liga that represents a province or a place. Kasi kadalasan, puro kumpanya. For the whole history, di ba? Puro kumpanya yung mga pumapasok. Ito, Zamboanga. Kahit na magpalit ng pangalan yung Zamboanga, mag-adapt sila ng isang corporate na sponsor, alam pa rin na Zamboanga team sila eh. So could you imagine, kapag naglaro ang PBA sa Zamboanga at may home game yung Valientes, okay? Kahit na sino pa kalaban mo, San Miguel o Ginebra o Token Tex o kahit sino pa yan, syempre yung audience, yung mga taga Zamboanga, they would rally behind the Valientes. Proud sila na merong team na nagdadala ng lugar nila. At yun ang wala sa PBA.
Yun ang matagal na nating nire-request sa PBA. Kahit nung panahon na nag-team manager ako sa D-League, nire-request ko na yan. Home team, home game. Makita nila yung kagandahan kung bakit puno yung mga laro sa MPBL. Kasi gusto ng tao na naglalaro ka, na dala-dala mo yung pangalan ng lugar nila. Nire-represent mo sila para meron silang makakampihan. Di ba? Ganun yung sa Zamboanga. Makikita ng PBA. And who knows, in the future, di ba? Yung NLEX, ang sabi ko nga, gawin nilang Cavitex to represent Cavite, Calax, Laguna, siguro 2 lugar kung gusto nila. Yung Converge to represent Pampanga, ganun na din naman, sila din naman yun, di ba? To represent Pampanga. So it would add new fans to the league. Mas magiging exciting yung liga kasi ang awayan territorial. Mga Kapampangan, pre, Pampanga Pride, tapos mga Caviteño, mga taga Zamboanga, taga Mindanao, diba? Kung anong team pa yung makuha na ganun. So, exciting yung magiging mangyayari sa liga kapag ganun po yung format. So, magandang balita kung talagang matuloy itong Zamboanga Valientes dito po sa PBA. At sa All Filipino Cup, ito nga po, patapos na. After po nun, baka doon i-announce. So, yun, hopefully po ay magtuloy-tuloy. At Zamboanga, welcome to the PBA. This is very good. Ang gusto lang naman po natin, kaya natin nilalabanan yung mga farm teams. Gusto natin gumanda yung PBA. Katulad ng PBA nung bata tayo na bawat teams ay nagpapakamatay para mag-champion. Ganun ang gusto natin. Dahil yun ang maganda para sa liga. Okay, at yan po. Tayo ay nagpahinga sa sports. Ngayon po ay babalik na tayo. Of course, yung Ginebra, twice to beat. Sa Friday, yung pong kanilang game, nunood po tayo uli. Yan, balik loob tayo sa paggawa ng sports content. Nagpahinga lang, alam nyo naman, sa politika, yung aking kabilang channel, tumakbo din ako. Tumakbo ko senador. Naisipan ko tumakbo ko senador. Ayun, tapos na yung election, di tayo pinalad. Balik tayo sa pagbablog, balik tayo sa sports. Of course, tuloy-tuloy yung ating pag-cover ng PBA. Yung sa Gilas, of course, sa SBP, sila LA Tenorio, daming mga developments dyan, maganda din yan. And, of course, yung Ginebra, sundan natin, no? Yung kanyang mga susunod na laban, hopefully, mag-champion ng All Filipino. Abangan natin, no? So, yun ang excited ako kasi balik loob tayo sa sports. Buhayin natin ulit yung channel na to. See you po guys sa next video po natin. Stay safe parate. Let's go! Yun, thank you very much PBA sa pakikinig po sa inyong mga fans.